Clarita Carlos at ang totoong kakayahan ng ating Pangulo at bakit natameme ang mga kritiko. Binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Inaamin ko sa public na ako ay napag-utusan lamang din ng mga Duterte para siraan ang ating Pangulo. Umamin ako na lahat ng binasa ko ay galing mismo sa nagbigay sa akin at ako ay napag-utusan lamang. Palagay ko, bago hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila, wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Kung may isang pangalan sa akademya na halos lahat ay rumerespeto at humahanga, si Professor Clarita Carlos ang laging nauuna sa listahan. Isa siyang dating National Security Advisor, isang eksperto sa pandaigdigang relasyon, geopolitics at public policy. Kilala siya hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa international komunidad dahil sa talino, lawak ng kaalaman at matapang na opinyon. Kahit kapag nagsalita siya, lahat ay nakikinig. Pero nagkaroon siya ng pahayag tungkol sa Pangulo na tila nagpatameme sa mga kritiko. Maraming nagsasabi na ang Pangulo raw ay walang kakayahan, na kulang siya sa karanasan. Pero, at ito ang nakakagulat, hindi lahat ay nakikita kung ano ang nangyayari sa likod ng mga nakasarang pinto. Sabi nila, hindi raw siya graduate ng prestigyosong universidad. Pero sa kabila ng lahat, isang pahayag ni Carlos ang umalingaw-ngaw. Hindi masyadong kumakain ng Pangulo, nag-aaral siya ng mga dokumento habang tayo nasa hapagkainan. Atin pang pakinggan ang sinabi ni Clarita Carlos. The President reads, no? Believe ako talaga sa energy ng President ko. Minsan 4 na oras yung cabinet namin. Actually kami kain ng mga merienda, etc. President hindi kumakain, no? Parang payat-payat na nga niya, parang nakasampay sa kanya yung kanyang yung polo jack niya, no? And what else I discovered? Malumanay siya magsalita, di ba? Oh, it's a very decent person. Nakakilabot, di ba? Pero paano nga ba niya nagagawang makipagsabayan sa mga eksperto sa iba't ibang larangan? Blockchain, deep studies sa malalim na issue, hindi ito basta-basta. Atin pang pakinggan si Professor Clarita Carlos. The President really amazed me. No? He's a very consensual leader. We were talking about ROTC, face-to-face class. Iikot siya sa mga cabinet tapos magtatanong siya, kami ano ba yung damdamin niyo dyan? Highly consensual. And he's very intelligent. Alam mo ba, he was talking about blockchain technology. Parang ilang piraso lang kami naiintindihan. Sabi, hindi ba minimenos natin siya na gano'n? Pero huwag niyo siyang minusin. In fact, dapat nga may access kayo sa cabinet meeting para makita niyo kung gaano siya katalino. And ano siya, ang ganda ng sense of humor niya. Madalas tawanan-tawanan lang kami sa cabinet meeting. Yeah, it's a very good sense of humor and he's very kind. Ngunit wag muna tayo magmadali. Bakit nga ba si Professor Clarita Carlos mismo, isang veteranong akademiko, ay bilib sa kanya? Dahil ba sa charm? Hindi. Dahil ba sa kanyang political tactics? Hindi rin. Sa totoo lang, sinabi ni Carlos, ang Pangulo ay hindi weak leader. Kalmado siya, pero napakatalim ng kanyang mga pananaw. Kung tutuusin, kalmado ay hindi salitang ginagamit sa mga lider na hinahangaan. Pero dito niya natatapatan ang mga kritiko. Kung minsan, ang pagiging kalmado ay hindi kahinaan, kundi tanda ng talino. Ngunit ito ang tanong, paano niya nagagawa ito habang ang iba sa atin ay halos nalulula sa dami ng mga impormasyon? Isa lang ang sagot ni Carlos, dedication. Samantalang tayo ay abala sa pagbibigay ng opinyon sa social media, ang Pangulo ay nagpababad sa mga dokumento, hindi dahil siya'y pilit, kundi dahil nais niyang maunawaan ang lahat ng aspeto ng issue. Kahit ang mga batikang kritiko ay tila napapaisip kung ganito siya kaseryoso, bakit hindi natin ito nakikita? Dahil sabi nga ni Carlos, hindi lahat ng leader ay kailangang sumisigaw o nagmamayabang. Minsan, ang talino ay tahimik pero tagos. At dito natin nauunawaan ang sinasabi ni Carlos. Ang isang leader na tahimik pero matalino ay mas makapangyarihan kaysa sa maingay na walang laman. Kahit habang iniisip ng marami na ang Pangulo ay kulang, hindi nila alam na siya ang tipong nagtatanim ng tagumpay na bunga sa tamang panahon. Sa dulo, ang tanong ay hindi kung kaya ba niya, kundi kung kailan niya ipapakita ang mga bunga ng kanyang tahimik na paghahanda. Ang sabi ni Carlos, bilib ako sa kaalaman niya na siya mismo ang nag-aaral para magabayan tayo. Kaya ikaw, kaibigan, ano sa tingin mo?
Mahina ba siya o talagang mas ahead siya sa ating lahat? Marami pang pagdududa, marami pang tanong. Pero kung may isang bagay na malinaw, ito ay isang bagay na sinabi ni Carlos. Hindi siya weak leader. At kapag ang isang eksperto na tulad niya ang nagsalita, hindi ba't dapat tayong makinig? Atin pang pakinggan si Clarita Carlos. How do you consider him as a leader? Certainly not weak, no? Akala nyo, minimenos niya si Presidente Marcos. Ako po, sa cabinet ay ang talino po niya, ang dami niyang alam. Yung pong nakwento ko na sa iyo, Carl, nagdi-discuss kami ng blockchain technology. Parang tatlo lang kami ni Fred Pascual, the President, and ako, ang nag-uusapan. Kasi mahirap talaga intindihin niya. Ibig sabihin, ba't nyo minimenos si Presidente porque hindi man nakatapos ng ng whatever, no? Bakit? Ang dami rin naman hindi nakatapos eh. Si Zuckerberg, si Elon Musk, mahaba yung tinahan na yan. Huwag natin sukatin ang tao sa dami ng diploma. Alam mo, sa akin, that was an excellent approach, no? And hindi po weakness yan. Style lang niya. Hindi naman po pwede siyang, yun yan talaga yung style niya, tapos mag-alasang gano'n siya. Yeah. Hindi po yan pwede. Pero, ang limiin niyo po, yung produkto. Like ngayon, gumawa siya ng ICI, tingnan niyo po yung produkto and labeling him weak or whatever. It's a non-starter. Purihin ng ating Panginoong Diyos. Kawikaan 16 verse 9, ang tao ang nagbabalak sa kanyang isipan, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Sa gitna ng mga pagsubok at opinyon ng iba, ang tunay na lakas ng leader ay hindi nasusukat sa ingay ng kanyang salita, kundi sa lalim ng kanyang dedikasyon at karunungan. Ang ating Pangulo, tulad ng sinasabi ni Professor Clarita Carlos, ay kalmado ngunit mapanlikha sa kanyang mga hakbang. Ang ganitong uri ng pamumuno ay nagmumula sa gabay ng ating Panginoong Diyos na siyang nagtatama ng mga landas at nagbibigay ng talino sa mga handang mag-aral at maglingkod. Katulad ng sinasabi ng kawikaan, maaring may plano ang tao, ngunit ang ating Panginoong Diyos ang may huling salita. Kaya't sa kabila ng mga kritisismo, tayo ay inaanyayahan na ipanalangin ang ating mga lider upang kanilang maranasan ang karunungan at direksyon mula sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa biyaya ng karunungan at pag-asa na patuloy mong ibinibigay sa amin. Pinupuri ka namin sa buhay ng aming mga lider, lalo na sa aming Pangulo. Sa kabila ng mga hamon at paghuhusga, naniniwala kami na ikaw ang gumagabay sa kanyang mga desisyon. Naway patuloy mo siyang gabayan, bigyan ng lakas, talino at tapang upang may sakatuparan ng mga plano para sa aming bayan. Dinadalangin din po namin ang mga tagapakinig at nanonood ng mensaheng ito. Buksan niyo po ang kanilang mga puso at isipan upang maunawaan nila ang kahalagaan ng suporta, panalangin at pagkakaisa. Patnubayan niyo po sila sa kanilang mga sarili mga tungkulin at bigyan niyo po sila ng mapayapa at maayos na pamumuhay. Tulungan din kami, Panginoon, na ituon lagi ang aming pansin sa aming tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo. At nawa tulungan kami, Panginoon, na sundin ang kanyang mga utos at basahin ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng Biblia. O aming Ama, itinutuwid mo ang mga hakbang ng bawat isa, kaya't hinihiling namin na ang iyong kalooban ang mangyari sa aming bansa. Naway maghari ang karunungan, katarungan at pagmamahal sa aming bayan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa patuloy ng pag-aalaga sa amin at gayon din sa pakikinig ng aming mga panalangin at patuloy kaming gabayan at patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagat ang panalangin ito'y aming itinataas alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristo na siyang aming tagapagligtas mula ngayon at magpakailanman. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.